Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Mr. Ramon Tulfo tungkol ito sa ginawa ni Colonel Audi Monggao na pag-withdraw ng support sa Pangulo. This is Army Colonel Audi Monggao who said in his Facebook post that he was withdrawing his support for BBM, his commander-in-chief, because the president had lost his moral ascendancy. He has wasted 34 years of his military service because he may soon be discharged for mutiny. Monggao obviously doesn't know the word loyalty, one of the qualities of a soldier, the others being courage and integrity. Courage, Monggao apparently has plenty of, although some will call it foolhardiness. Monggao's action bespeaks of a divided armed forces of the Philippines. You know why? He is secretly admired by some of his fellow soldiers. So, yung motto ng mga pioneers, tatlo yan. Courage, loyalty, integrity. So, ang sinasabi ni Mr. Ramon Tulfo, parang hindi naintindihan ni Colonel Monggao ang ibig sabihin ng loyalty. Kasi, ang itinuro sa amin, loyalty is, huwag kang, if you work for a man, in heaven's name, work for him, speak well of him, and stand by the institution he represents. Kung ayaw mo na doon, umalis ka muna, mag-resign ka muna bago ka magsalita. So, ito, si Colonel Monggao, nasa loob pa siya ng organization, nagsalita na siya laban sa kanyang commander-in-chief. So, lumalabas, wala siyang loyalty sa commander-in-chief. Kaya lang, yung mga iba naman nababasa ko, his loyalty is to the constitution, to the people. Anyway, kanya-kanyang interpretation na yan kung kanino ka talaga loyal. Loyal ka ba sa personality o loyal sa taong bayan? Courage, grabe ang kanyang tapang. Kasi yung ginawa niyang yun is one of a kind. Siya pa lang po ang active duty member ng armed forces na nagsalita laban sa Pangulo. Kaya grabing tapang. To a point na yun na nga, ang consequences niyan is yung kanyang retirement benefits apektado. Kasi sa nakikita ko, iimbestigan siya, administrative and legal, baka haharap siya sa court martial, most likely baka ang hatol, ang court martial is dishonorably discharged. Aalisin siya sa serbisyo na dishonorable, walang karangalan. So wala kang matatanggap. So sayang yung kanyang 34 years in the military service. At I believe na bago nag-post, nagsalita si Colonel Monggao, alam niya na yan na ganyan ang mangyari sa kanya. Kung nasaan siya ngayon, hindi ko pa alam. Ang sabi ng kanyang commander, si Major General Lohoyco, hindi nila makontak kung nasaan na ngayon si Colonel Monggao. So yan, courage, loyalty, integrity. Yan, integrity yung beyond reproach ang iyong dangal. So marami ngayon ang humahanga kay Colonel Monggao. Mga civilian humahanga. But ito, na-attract ako dito sa sabi ni Ramon Tulfo na he is
Colonel Mongao is secretly admired by some of his fellow soldiers. Well, ako, as of now, wala pa akong nakakausap na active na military kung ano ang masasabi nila sa ginawa ni Colonel Mongao. Ang alam ko lang, ito yung basihan ko kung ano ang sentimento ng mga active men and women in uniform sa nangyari sa bansa. Yung resulta ng absentee voting nung nakarang eleksyon na kung saan ni isa walang nanalo sa kandidato ng administrasyon. Anong ibig sabihin nun? Hindi sila happy. Ang mga men and women in uniform bawal magsalita. Kahit anuman ang nakikita nilang nangyayari sa panggobyerno, hindi sila pwedeng magsalita except nung eleksyon. At nung eleksyon, nagsalita sila na ayaw namin sa inyong mga kandidato. Kaya nagising sa katotohanan ng administrasyon. Kaya tignan nyo, after yung May election last year, nagsalita ang Pangulo na the people have spoken kasama ng mga men and women in uniform at magkaroon tayo ng reforma, sabi ng Pangulo. Kaya yun, pinaresign ko sa kunuhay lahat ng mga cabinet members, but in reality wala naman. Iisa o dadalawa lang tinanggal. Optics, pampapogi lang yung mass resignation. So, I don't know kung ano sa tingin nyo, ang mga active duty soldiers, airmen, sailors, kung ano ang masasabi nila dito sa hindi talaga sila pwedeng magsalita dahil bawal. Ito, yung division. There is, sabi na, there is apparently has plenty, although some, Mongao's action bespeaks of a divided armed forces of the Philippines. Agree ba kayo? Itong pananaw ni Mr. Ramon Tulfo na may bitak na sa chain of command, divided. I don't know kung anong basihan ni Ramon Tulfo nagsabi na may division na sa armed forces. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na sila. Panoorin niyo ang video nito. Una si Angkol ang natagaan og gero. Salamat daw nga tabangan siya og sin. Sandig. So bisandig lang ni Angkol ang gero. So muna ni ang itsura sa iyang balay. O karon muna ni ang itsura sa balay ni Angkol sa tagaan ng Bugero. So mga buslot-buslot na gyud gipang tapakan lang gani ang uban. Tapak-tapakan ko rin. Makita gid nato nga kuan gid kaayo ang iyang hero. So mauna ni ang ilang kahimtang sa ilang panimalay. O karon Kol, pila na ni katuig ang imong balay sa imong atop ngayon ani ang itsura? 12 na katuig. 12 na katuig. Kay kuan natay kurtahan igo naman sa pagkaon. Basta nga daot na ng mga sin. Oo, so lagid ka nakaatop. Awa tama wa ko makaatop. So unsa ra day imong trabaho Kol? Mais Mais lang. So gabasok lang gyapon. gabasok. So naa kay estudyante Kol wala? Na Pila ka buok imong estudyante? duha. Duha. So unsa na yung mga grade? Grade 5 o grade 6. Grade 6 o grade 5. So kuan gid Kol ba? Taman lang gyud sa estudyante ang imong kwarta. Garis mga pagkaon. Galisod gani mo sa inyong pagkaon Kol. Salamat Ginoo nga sa pagtabang sa sin.
Oo nga kwan. So naa pa kay asawa karon Col. Nagkuan naglakaw man siya nag-abroad na pas hindi na to siya mag. Oo, so nakalakaw siya. Mm. So ikaw lang karon ang nabilin sa balay. Oh, Oo. siguro. So nagpasalamat si Uncle sa Ginoo sa nagtabang sa sin nga makaatop na gid siya. Salamat kay Col. Salamat.